Taong 1992, isang bagong kasal na sina Lydia at Eric ang nagplanong mag-honeymoon. Pinagpipilian nila ang mga lugar na malapit lamang sa Maynila kung saan sila nagtatrabaho at kasalukuyang nakatira. Nais nilang magkaroon ng isang mapayapang bakasyon kung saan sila ay makakapagpahinga at makakapaglaan ng oras na magkasama. Maswerte nilang nadiskubre ang isang nakatagong hiyas na hindi kalayuan sa kanilang syudad, ang lugar ng Manggahan sa Cavite. Pagdating nila sa Manggahan, agad silang nabighani sa ganda nito. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin ay ang aroma ng mga hinog na mangga at ang paligid naman ay puno ng mga makukulay na bulaklak. Nag-check-in sila sa isang maaliwalas na cottage na nasa gitna ng mga taniman ng mangga. Excited sila sa gagawing pamamasyal sa loob ng garden resort na iyon sa susunod na araw. Kinagabihan, habang sila ay naglalakad-lakad sa labas ng kanilang cottage, biglang nahatak ang kanilang atensyon nang makakita sila ng isang nagliliwanag na bagay sa kalangitan. Noong una ay nakala nilang eroplano lamang ito, ngunit habang tumatagal ay palapit ng palapit ito sa kanilang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan ng mag-asawa ang kakaibang bagay, bigla naman itong huminto sa ere at naglabas ng sari-saring kulay na kumikislap sa dilim. Hindi sila makapaniwala sa ganda na kanilang nakikita, kaya nagpasya pa silang mamalagi sa labas upang masaksihan ang kakaibang tanawin. Kasama nila ang ilang tauhan ng resort na namangha din sa misteryosong pangyayari. Nagpaikot-ikot ito sa hangin na tumagal ng ilang minuto. Maya-maya ay nagpatuloy ito sa paglipad hanggang sa tuluyan itong makalapit sa kanilang direksyon. Biglang bumilis ang kilos nito hanggang sa tumama ito sa kanilang kinatatayuan. Isang malaking pagsabog ang naganap. Nagulat na lamang ang mag-asawa nang bigla silang nagising sa loob ng isang ospital. Makalipas ang isang buwan. Nang pumasok ang doktor upang ipaliwanag kung ano ba ang nangyari sa kanila, bigla na lamang nagsisigaw si Lydia. Ayon sa kanya, hindi niya maintindihan ng doktor at parang nagsasalita ito sa ibang wika. Samantalang si Eric naman ay may kung anong kakaibang sensasyon ang nararamdaman sa kanyang ari. Ito ay isang hindi pangkaraniwan at hindi kasiyasiyang pakiramdam na nagpakaba sa kanya. Napaisip siya kung ano ang dahilan nito. Ang mga kakaibang pangyayari ay nag-iwan ng misteryo sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila. Ayon sa doktor, natagpuan silang walang malay sa gitna ng malawak na damuhan 2 araw na ang nakakalipas. Malayo yon sa lugar ng Manggahan kung saan sila huling nakita. Walang anumang galos o senyales na sila ay sinaktan. Wala ding mga gamit na nawala sa kanila. Tungkol naman sa mga tauhan ng resort, ang mga ito ay natagpuan sa iba't ibang parte ng Cavite at Karatig probinsya. Ang ilan naman ay kasalukuyan pa ring hinahanap. Ang tanging natatandaan lamang ng mag-asawa ay ang bola ng liwanag na tumama sa kanila habang nakamasid sa kalangitan noong gabing yon. Ang bola ng liwanag ay tila naglalabas ng nakakaakit na ningning. Ito ang nagdulot sa kanila upang matulala at mawala ng pakiramdam sa kanilang paligid. Tila huminto ang oras habang ang mag-asawa ay nahatak
ng mapang-akit na presensya nito. Ang malakas na enerhiya nito ay dumaloy sa kanilang mga katawan na siyang naging sanhi upang tuluyan silang hindi na makagalaw pa. Hindi nila maisip kung saan nanggaling ang kakaibang bagay na ito, ngunit ang bangungot nito ay nanatili sa kanilang isipan. Nang makalabas sila mula sa ospital, ay nagsimula ang kalbaryo ng mag-asawa, lalo na sa buhay ni Lydia. Ilang araw matapos silang makauwi, nagsimulang makakita ng kung ano-anong bagay ang babae. Isang nakakatakot na nilalang ang sumusunod kahit saan siya magpunta. Isang entity na may malalaki at luwang mga mata. Maitim ang balat nito at sobrang laking katawan na sa tansya niya ay umaabot ng 15 talampakan. Minsan ay naaninag niya ang figura nito sa kanyang peripheral view, ngunit sa tuwing kanyang lilingunin ay wala naman ito doon. Halos mabaliw na siya kakaisip. Minsan ay mapapasigaw na lamang siya kahit sa kalagitnaan ng trabaho. Animoy takot na takot. Nagkaroon rin ng kakaibang sakit sa balat ang babae. Dahilan para isugod siya sa ospital ng paulit-ulit. Nagsusugat ang kanyang mga balat hanggang sa umabot sa puntong kailangan siyang itali upang mapigilan ang pagkamot niya sa kanyang sarili. Tungkol naman kay Eric, tuluyan siyang nanibago sa kanyang ari. Palagi siyang nakakaramdam ng sakit sa kanyang ari kahit na sinasabi ng doktor na wala namang nakitang diferensya sa kanyang pang-ibaba. Iba't ibang uri ng eksperto sa medikal ang kanilang nilapitan upang mapatingin at subukang ipagamot ang kanilang kalagayan. Subalit wala pa din silang nahanap na lunas makalipas ang higit sa 3 dekada. Walang naipon ang mag-asawa at sa halip ay nabaon pa sila sa utang dahil napunta lamang sa mga bayarin sa pagpapagamot ang kanilang kinikita. Hindi rin umusad ang kanilang buhay. Gayunpaman ay binayayaan pa rin sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Mark. Lumaking malusog si Mark at mabibilang lamang sa daliri ang mga pagkakataon na nagkasakit ito. Hindi nagkaroon ng plano na maghanap ng mapapangasawa ang kanilang anak. At ang buong buhay nito ay inilaan lamang niya sa pag-aaral ng geography at astronomy kung saan doon lamang siya nagpakita ng labis na interes. Hindi na ito kagulat-gulat dahil bata pa lamang ay mahilig na siyang gumuhit ng mga aliens at flying saucers na maraming ilaw sa paligid. Tungkol naman sa resort na pinagbakasyonan nila sa Cavite, hindi na sila bumalik pa doon matapos nilang makalabas ng ospital. Ngunit ang balita nila ay isang malaking sunog ang tumupok sa buong manggahan. Sa ngayon ay napalitan na ito ng mga kabahayan. Hindi na balita ang pangyayaring ito dahil na rin sa panic control na ginawa ng gobyerno. Binayaran din di umano ng malaking halaga ang mga biktima upang manatili silang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Kamakailan lang ay biglang nabuhay ang usap-usapang ito sa paglitaw ng isang nawawalang lalaking staff ng resort sa mismong lugar kung saan nakatirik ang dating garden resort. Lampas 30 taon na ang nakakalipas. Ngunit hindi daw ito nakitaan ng senyales ng pagtanda ayon sa ilang mga nakakakilala rito. Kasama ako sa grupo ng mga pulis na inatasang mag-imbestiga sa lugar na iyon. Ngunit hindi na namin naabutan pa ang misteryosong lalaki.
dahil sinama na daw ito ng isang grupo ng mga nagpakilala ding pulis na nauna sa amin. Sa ngayon ay wala kaming balita tungkol sa lalaking yon. Maging ang mga taong sinamahan nito ay wala din kaming impormasyon.